Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapaalala sa atin na kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa kaaway na nasa labas, kundi sa katabi nating natutulog sa iisang unan. Gaano katagal kayang magpanggap ng isang babae bilang isang maamong tupa kung sa kaibuturan ng kanyang puso ay nananahan ang isang leona? Ating tuklasin ang kwento ni Ang katahimikan sa kanilang hapagkainan ay halos masakit sa tainga. Tanging ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan ang gumuguhit sa pagitan ni Sina at ng kanyang asawang si Coronel Sidapa Montenegro. 10 taon. 10 taon na silang kasal ngayon. Ang dapat sana'y isang masayang selebrasyon ay naging isang formalidad na walang kaluluwa. Pinagmasdan ni Sina ang lalaking kaharap, ang matikas na tindig, ang perpektong pagkakagupit ng buhok, ang unipormeng nagpapatingkad sa kanyang autoridad. Sa paningin ng lahat, si Coronel Montenegro ay isang bayani, isang huwarang opisyal. Ngunit sa paningin ni Sina, ang nakikita niya ay isang estranghero. Isang malamig na pader na imposibleng gibain. Para sa atin, biglang basa ni Sidapa sa katahimikan. Itinaas ang kanyang kopita ng alak. Itinaas din ni Sina ang sa kanya. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagbanggaan ang kanilang mga kopita, ngunit ang tunog ay hungkag. Walang init, walang pagmamahal. Pagkatapos ng ilang sandali, may inilabas si Sidapa na isang maliit at eleganteng kahon mula sa kanyang bulsa. Happy anniversary, mahal! Binuksan ito ni Sina. Isang kumikinang na kwintas na may diamanteng palawit ang laman niyon. Maganda, mamahalin, at kasing lamig ng kanilang pagsasama. Salamat, mahinang sagot niya. Tumayo si Sidapa at lumapit sa likuran niya. Siya mismo ang nagsusuot ng kwintas sa kanyang leeg. Isang malamig na metal ang dumampi sa kanyang balat, kasabay ng pagdampi ng mga daliri nito. Napapikit si Sina, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa panunulay ng kaba sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, naalala niya ang init ng kamay nito nung ikinakasal sila, puno ng mga pangako at pangarap. Ngayon, kahit ang anino nito ay nagdudulot ng lamig. May sorpresa pa ako sa'yo, bulong ni Sidapa sa kanyang tainga. Mag-empake ka. Aalis tayo bukas ng umaga. Pupunta tayo sa isang tahimik na bayan sa may border, sa bayan ng Anino. Hindi kumibo si Sina. Hinayaan lang niya itong bumalik sa kanyang upuan. Isang sorpresa. Sa loob ng 10 taon, natutunan niyang ang bawat sorpresa mula kay Sidapa ay may kasamang nakatagong plano. Nang matapos ang hapunan, si Sina na ang nagligpit ng lahat, gaya ng dati. Iyon ang kanyang papel sa bahay na ito, ang asawang tagasilbi, ang palamuting nagbibigay ng anyo ng isang perpektong pamilya. Habang nagpupunas siya ng mesa, narinig niya ang pagpasok ni Sidapa sa pribadong opisina nito. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang mahinang boses nito, sapat lang para marinig niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintong bahagyang nakaawang. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-uudyok sa kanya. Isang instinct na pinatalas ng isang dekadang pagpapanggap. "Oh, bukas ng umaga kami darating," sabi ni Sidapa sa kausap sa telepono. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. "Gawin mo ang napag-usapan. Siguraduhin mong malinis ang pagtatapos." Huminto sa paghinga si Sina. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manlamig. Walang bakas, walang tanong. Pagpapatuloy ni Sidapa. Pagkatapos nito, lahat ng hadlang ay mawawala na. Hintayin mo na lang ang bayad mo. Ibinaba nito ang telepono. Sa loob ng opisina, katahimikan. Sa labas, ang puso ni Sina ay tumitibok ng napakabagal. Bawat pintig ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Hindi siya natakot, hindi siya nagulat.
Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kalinawan. Ang paghihintay ay tapos na. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa pinto at naglakad patungo sa kanilang silid. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay si Sina. May maamong mukha, simpleng ayos, at mga matang laging nakayuko. Ang babaeng isinuko ang lahat para sa isang misyon. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, unti-unting may nagbago. Ang pagiging maamo sa kanyang mga mata ay napalitan ng talim. Ang nakayukong postura ay dahan-dahang umunat. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang kahabag-habag na asawa. Ang mga matang yon, hindi iyon ang mga mata ni Sina. Iyon ang mga mata ng isang general. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kama at kinuha ang isang maliit, itim na teleponong hindi pa nagagamit. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak habang nagtatype ng isang mensahe. Walang pag-aalinlangan, walang emosyon. Para kay Andig. Mensahe. Ang ahas ay kumagat sa pain. Pinindot niya ang send. Isang dekada ng pagtitiis, isang dekada ng pagpapanggap. Lahat ay magtatapos sa biyaheng ito. Hindi alam ni Sidapa na ang babaeng inaakala niyang biktima ay ang siyang mangangaso pala. Ang makina ng mamahaling SUV ni Coronel Sidapa Montenegro ay isang mahinang ugong lamang, halos hindi marinig sa loob ng sasakyan. Ngunit para kay Sidapa, ang bawat kilometrong tinatahak nila palayo sa lungsod ay isang malakas na tambol, isang martsa patungo sa kanyang pinakaaasam na tagumpay. Sinulyapan niya ang kanyang asawa sa passenger seat. Tahimik lang si Sina, nakatanaw sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga nagdaraang puno at ang unti-unting pagbabago ng tanawin mula sa semento patungo sa luntiang bukirin. Para kay Sidapa, ang katahimikan ni Sina ay tanda ng pagtanggap. Marahil ay kaunting pagtatampo, ngunit sa huli, isang pagsuko. Isang simpleng babae na walang kamuwang-muwang sa masalimuot na mundo ng kapangyarihan. Isang pabigat, isip-isip ni Sidapa, isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang isipan. 10 taon siyang nagtiis sa isang pagsasamang walang kislap. Kailangan niya si Sina noon para buuin ang imahe ng isang matatag na opisyal na may pamilya. Ngunit ngayon, sa abot kamay na niya ang pagiging general, si Sina ay isa na lamang balakid. Isang aninong kailangan niyang alisin sa kanyang landas. "Okay ka lang, mahal?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagkalinga na matagal na niyang pinraktis. Isang tango lang ang isinagot ni Sina, hindi inaalis ang tingin sa labas. Ngumiti si Sidapa. Perpekto. Lahat ay umaayon sa kanyang plano. Naalala niya ang ilang beses sa nakalipas na mga taon na muntik na siyang mahuli. Isang gabi, nakita siya ni Sina na may kausap sa telepono sa hardin at kinailangan niyang magpanggap na isang sensitibong operasyon ang pinag-uusapan nila. Minsan naman, tinanong nito ang tungkol sa malaking perang pumasok sa kanilang joint account na mabilis niyang sinabing bonus daw yun mula sa militar. Palagi itong naniniwala. O, yun ang akala niya. Ang kahinaan nito ay ang labis na tiwala. Bigla, ang mukha ni Sina sa kanyang isipan ay napalitan ng ibang imahe. Isang imaheng mas masigla, mas mapang-akit, si Amapola. Naalala niya ang gabi bago ang anibersaryo nila ni Sina. Magkasama sila ni Amapola sa isang marangyang hotel suite. Ang buong syudad ay tanaw mula sa kanilang bintana. Ang halik ni Amapola ay may apoy. Ang mga daliri nito ay nang aakit habang gumagapang sa kanyang dibdib. "Kailan mo ba aalisin ang anino sa buhay mo, Sid?" Bulong nito sa kanya. Ang hininga ay amoy mamahaling alak. "Pagod na akong maging sikreto. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na pag-aari ako ng susunod na general." Hinaplos niya ang buhok nito. "Malapit na, mahal ko."
Pangako niya. Isang hakbang na lang. Pagkatapos ng lahat ng ito, sa'yo na ang mundo. Sa atin na ang mundo. Ang pangakong yun ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig ni Amapola ay isang gantimpala. Isang bagay na pinaghirapan niya. Hindi tulad ng malamig at walang kabuhay-buhay na pagsasama nila ni Sina. Isang mahinang pag-vibrate mula sa kanyang bulsa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Dinukot niya ang kanyang telepono at sinulyapan ng screen. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakasave. Nakahanda na ang lokasyon. Isang munting ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Sidapa. Mabilis niyang binura ang mensahe. Ang assassin na kinuha niya ay ang pinakamagaling, mahusay, diskreto at walang awa. Eksakto sa kakalangan niya. Makalipas ang isa pang oras ng paglalakbay, narating nila ang bayan ng Anino. Ang pangalan mismo ng lugar ay tila isang babala. Ang mga puno ay matataas at mayayabong. Lumilikha ng mahahabang anino sa makitid na kalsada kahit katanghalian pa lang. Huminto sila sa harap ng isang luma ngunit malinis na inn na gawa sa kahoy, malayo sa kabihasnan. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Sabi ni Sidapa, tinutulungan si Sina na bumaba. Para bukas, sariwa ang ating mga isip para mamasyal. Pumasok sila sa loob. Ang lobby ay tahimik, amoy luma at mamasa-masang kahoy. Walang ibang tao, kundi ang matandang receptionist na halos hindi tumitingin sa kanila. Habang inaayos ni Sidapa ang kanilang booking, nanatiling nakatayo si Sina sa gitna. Nililibot ng tingin ang paligid. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang mababakas na anumang takot. Nang makarating sila sa kanilang kwarto, inilapag ni Sidapa ang kanilang mga gamit. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan may nakahandang bote ng lokal na alak at 2 baso. Nagsalin siya sa 2. Bago iabot ang isa kay Sina, mabilis siyang tumalikod at, mula sa isang maliit na sisidlan, naghulog ng puting pulbos sa isa sa mga baso. Hinalo niya ito, gamit ang kanyang daliri, hanggang sa tuluyan itong matunaw. Humarap siyang muli kay Sina. Isang nangiting puno ng kasinungalingan ang nakapaskil sa kanyang mukha. Inabot niya ang basong may gamot. Para sa ating hinaharap, mahal ko. Itinaas niya ang kanyang sariling baso, naghihintay. Isang bagong simula. Kinuha ni Sina ang baso. Tinitigan niya muna ang alak. Pagkatapos ay tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Sidapa. Sa isang saglit, inakala ni Sidapa na may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng kanyang asawa. Isang kislap, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ngunit nawala rin ito kaagad. Ibinalik nito ang isang pamilyar na, bahagyang malungkot na ngiti. Ang alak ay pumasok sa lalamunan ni Sina. Mainit at mapait, ginawa niya ang kanyang pinakamahusay na pag-arte, ang pag-inom, na tila walang pag-aalinlangan. Nararamdaman niya ang papalapit na paghina ng kanyang katawan, ang pagbagal ng pintig ng puso, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling matalas, alerto. Nakita niya ang maliit na ngiti ng tagumpay sa mukha ni Sidapa habang ito ay umiinom din ng sarili nitong baso. Ang pagkakamali ni Sidapa ay ang pag-aakala na ang pagpapanggap niya ay walang hanggan. Ang pagkakamali niya ay ang pagkalimot na ang kaaway na pinakamalapit sa kanya ay siyang pinakamalakas. Nagsimulang mamuo ang pagkahilo sa kanyang paningin. Bumigat ang kanyang mga talukap. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang paglapit ni Sidapa. Ang mga braso nito ay humawak sa kanyang baywang, nagbubuhat sa kanya na parang isang natuyong sanga. Salamat sa pagmamahal mo, Sina. Pabulong ni Sidapa sa kanyang tainga. Ang boses ay may halong pagkaawa at pagkairita. Pero ito na ang katapusan mo para sa bago nating buhay. Naramdaman ni Sina ang pagbuhat sa kanya. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay sa mga braso ng lalaking minsang minahal niya.
dinala siya sa labas ng silid, patungo sa dilim. Hindi niya nakita ang bahagyang pagliit ng mga mata ni Sidapa nang mapansin nitong tila masyadong mabilis ang epekto ng gamot. Ngunit hindi ito naging dahilan para magduda ang lalaki. Tanging ang kanyang sariling tagumpay ang nasa isip nito. Sa labas, malapit sa likurang bahagi ng inn, kung saan malilim at nakakubli sa mga tanawin ng mga puno, naramdaman ni Sina ang pagbaba sa kanya. Ang lupa ay malamig at bahagyang basang-basa ng hamog. Narinig niya ang paglapit ng mga yapak. "Tapusin mo na," utos ni Sidapa sa isang mababang tinig. "Siguraduhing wala ng buhay. Huwag nang mag-iwan ng kahit anong bakas." Lumayo si Sidapa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay unti-unting naglaho. Narinig ni Sina ang paglapit ng isa pang tao. Isang kakaibang presensya, hindi kagaya ni Sidapa na puno ng kasakiman. Ito ay isang presensya na may bigat ng determinasyon. Isang malamig na bakal ang sumayad sa kanyang leeg. Naghanda na siya. Ngunit hindi ang pagpisil sa kanyang hininga ang naramdaman niya. Sa halip narinig niya ang isang pamilyar na boses na sapat lang para marinig niya, ngunit hindi para sa sinumang nasa malayo. "Handa na po ang lahat, General Aluncina." Nagmulat si Sina. Ang kanyang mga talukap ay mabigat, ngunit ang utak niya ay malinaw. Tumingala siya sa langit at nakita ang mukha ng isang lalaki na nakatalikod sa kanya, nakatanaw sa direksyon kung saan naglaho si Sidapa. Ang lalaking ito ay hindi isang simpleng assassin. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang aura ay hindi takot, kundi kapangyarihan. Dahan-dahan, hinubad ng lalaki ang kanyang itim na balabal. At sa ilalim niyon ay hindi ang karaniwang uniforme ng isang kriminal, kundi isang lumang, may dugong uniforme ng militar na may nakatahi ng mga patsi na kakaiba sa mga karaniwang uniforme. "Andig," bulong ni Sina. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagkilala. Tumango ang lalaki. "Handa na po ang lahat, General Aluncina. Ang sasakyan, ang mga tauhan, at ang aming pangako." Dahan-dahang umupo si Sina, nararamdaman ang pagbalik ng lakas sa kanyang mga ugat. Ang gamot na yon ay malakas, ngunit hindi sapat para patulugin ang isang general. Ito ay bahagi lamang ng kanilang plano. Ang pagpapanggap na siya ay patay na. Ang mismong kasakiman ni Sidapa ang siyang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang assassin na kinuha mo ay si Tagatapos. Alam niyang kailangan niyang maging malupit, sabi ni Aluncina, habang ang kanyang sariling mga kamay ay tila nagpapagaling sa sarili. "Ang totoong plano ay kailangan nating magmukhang matagumpay ka, at kapag umalis ka na, saka ako babangon." Tumayo si Aluncina. Ipinatong ang kanyang sariling balabal na mas makapal kaysa sa balabal ni Andig. Ang tunog ng kanyang pagtayo ay tila nagpapabalik ng lahat ng kapangyarihan na minsan niyang isinuko. Hindi na siya si Sina, siya ay si General Aluncina Reyes muli. Ang kanyang pag-arte ay tapos na. Ang totoong laro ay magsisimula pa lamang. Tumingala siya sa madilim na bahagi ng kagubatan kung saan naglaho si Sidapa. "Simulan na natin ang pangangaso," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal nang nakatago. Ang dilim ng gabi sa bayan ng Anino ay naging kanilang kakampi. Sa ilalim ng mga anino ng matatandang puno, isang itim at walang markang van ang naghihintay. Walang salitang namutawi sa pagitan ni na Aluncina at Andig habang mabilis silang pumasok sa loob. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang misyon ay nasa panibagong yugto. Ang sasakyan ay umarangkada ng tahimik palayo sa inn, kung saan sa mga sandaling ito ay panatag na natutulog ang demonyo. Panatag sa pag-aakalang ang kanyang pinakamalaking problema ay isa na lamang malamig na bangkay. Pagkatapos ng halos isang oras na paglalakbay sa mga bakubakong daan, huminto ang van sa harap ng isang gusaling mukhang abandonadong bodega ng bigas.
Ngunit nang bumukas ang malaking pinto nito, ang tumambad ay hindi mga sako ng palay, kundi ang malamlam na ilaw mula sa mga monitor ng computer at ang abalang paggalaw ng mga taong naka-unipormeng pang-operasyon. Ito ang kuta, ang lihim na command center ng Operasyon Anino. Naunang pumasok si Andig. Ang mahinang bulungan sa loob ay biglang natigil. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya at pagkatapos ay sa babaeng sumunod sa kanya. Dahan-dahang hinubad ni Alonsina ang kanyang balabal. Sa ilalim nito, suot niya ang isang itim na combat suit. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod lang ng simple, ay nakatali ngayon sa isang masikip at military style na ayos. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Isang batang opisyal ang unang nakabawi sa pagkabigla. Mabilis siyang tumayo ng tuwid at sumaludo. "General!" Ang kanyang sigaw ay sinundan ng lahat. Sa isang iglap, ang buong silid ay puno ng mga sundalong nakatayo ng tuwid. Ang kanilang mga kamay ay nasa noo. Sumasaludo sa babaeng 10 taon nilang inakalang nagretiro na. Hindi nagsalita si Alonsina. Nilibot niya lang ng tingin ang kanyang mga tauhan, mga tapat na sundalong pinili niya mismo para sa misyong ito. Sa mga mata nila, nakita niya ang paggalang, ang pag-asa, at ang determinasyon. Dito, hindi siya si Sina, ang asawang sunod-sunuran. Dito, siya ang kanilang pinuno. "General," sabi ni Andig, iniaabot sa kanya ang isang tablet. "Ito po ang huling ulat. Si Coronel Montenegro ay bumalik na sa kanilang bahay. Ayon sa ating asset sa loob, nagsimula na siyang magplano para sa isang biglaang pagkamatay dahil sa atake sa puso." Tumango si Alonsina. Gaya ng inaasahan, lumapit siya sa malaking digital map sa gitna ng silid. "Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, bawat tawag sa telepono, bawat sentimong gagastusin niya." "Masusunod po, General," sagot ni Andig. Huminto ito sandali, tila may gusto pang sabihin. "General, may isa pa po." Tumingin sa kanya si Alonsina, naghihintay. "Hindi lang ito trabaho para sa akin," seryosong sabi ni Andig. "Personal ito." Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang luma at kupas na litrato ng 2 magkapatid na sundalo. Nakangiti. "Ang kapatid ko, si Sargento Alberto Lumad. Isa siya sa mga unang nakatuklas sa anomalya sa mga armas ng batalyon ni Montenegro. Namatay siya sa isang ambush, 5 taon na ang nakalilipas. Isang ambush na walang ibang biktima, kundi siya." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinitigan ni Alonsina ang larawan, pagkatapos ay ang mga mata ni Andig na puno ng sakit at galit. "Kaya nang ipatawag ninyo ako para sa misyong ito," pagpapatuloy ni Andig. "Sumumpa ako para sa kapatid ko at para sa bayan. Hihintayin ko po ang utos ninyo hanggang sa huli." Hinawakan ni Alonsina ang balikat ni Andig. "Makakamit ng kapatid mo ang hustisya. Ipinapangako ko yan." Bumalik ang tingin niya sa kanyang team. I-play ang recording. Isang technician ang tumango. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw sa buong command center ang malamig na boses ni Sidapa mula sa tawag nito kay Andig. "Siguraduhin mong malinis ang pagtatapos. Walang bakas, walang tanong, walang luhang pumatak sa mga mata ni Alonsina. Sa halip, ang anumang natitirang sakit sa kanyang puso ay naging purong asero. Iyon na ang huling patunay na kailangan niya. Ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang patay. Ang nabubuhay na lang ay isang halimaw na nakasuot ng uniforme." Mula ngayon, nagsalita si Alonsina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Tayo ang kanyang anino. Tayo ang kanyang multo. Hahayaan natin siyang ipagdiwang ang kanyang inaakalang tagumpay. Hahayaan natin siyang maging kampante. At habang abala siya
Sa pag-akyat sa kapangyarihan, hihilahin natin ang lupa mula sa kanyang mga paanan. Biglang pumasok ang isang batang tenyente, humihingal at may dalang folder. General, may bagong intelligence po. Isang intercept. Galing sa international contact ni Montenegro. Binuksan ni Alonsina ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa isang malamig na realisasyon. Ano po iyon, General? Tanong ni Andig. Itinaas ni Alonsina ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nakapako sa malaking kalendaryo sa pader. Nakatakda siyang tumanggap ng pinakamalaking shipment ng iligal na armas at ang petsa ng transaksyon, tumingin siya sa kanyang mga tauhan. Isang ngiti na walang bahid ng saya ang gumuhit sa kanyang labi. Ay sa mismong araw ng seremonya ng kanyang promosyon bilang general. Ang bahay na bato ay nababalot ngayon ng isang pekeng kalungkutan. Si Coronel Sidapa Montenegro, bihis na bihis sa kanyang itim na suit, ay tumatanggap ng mga pakikiramay mula sa mga kaibigan at kasamahan sa militar. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pighati. Ang mga mata ay bahagyang namumugto, ang boses ay paos, at ang bawat kilos ay nagpapahiwatig ng bigat ng isang pusong nawalan. Hindi ko matanggap, pare, sabi ng isang kapwa koronel, tinatapik ang kanyang balikat. Napakabait ni Sina, napakabuti niyang asawa, ang mamatay ng ganoon kabilis dahil lang sa atake sa puso. Napakasakit. Tumango si Sidapa, nagpupunas ng isang hindi naman totoong luha. Sinubukan ko ang lahat, pero huli na nang madala ko siya sa ospital. Ang sabi ng doktor, pagod lang daw. Hindi ko inakalang hahantong sa ganito. Ang kwentong yon na paulit-ulit niyang sinabi sa loob ng 2 araw ay naging katotohanan na sa isip ng lahat. Ang sertipiko ng kamatayan na may pirma ng isang doktor na nasa kanyang listahan ng bayaran ang nagpatibay sa lahat. Si Sina Montenegro ay pumanaw ng payapa sa kanyang pagtulog. Isang trahedya, isang napakalungkot na pangyayari. Sa gitna ng sala, nakatayo ang isang malaking larawan ni Sina na kuha noong kanilang kasal. Nakangiti ito, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa tuwing mapapatingin si Sidapa dito, hindi awa ang nararamdaman niya, kundi isang lihim na kasiyahan. Tapos ka na, bulong ng kanyang isipan sa larawan. Ako naman, nang matapos ang burol at isa-isa nang umalis ang mga tao, naiwan sa bahay ang katahimikan. Tanging si Yaya Ginhawa na lang ang naroon, tahimik na nagliligpit sa kusina. Mula sa sala, pinagmamasdan ni Sidapa ang matanda. Hindi ito nagsasalita, ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likod. Mga matang mapanuri, mga matang tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. Hindi niya pinansin. Ano naman ang magagawa ng isang matandang katulong? Nang gabing iyon, matapos niyang ilak ang lahat ng pinto, hindi siya natulog sa kanilang kwarto. Pumasok siya sa kanyang opisina, kinuha ang isang bote ng pinakamamahaling whiskey at umupo sa dilim. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa tagumpay, bulong niya sa sarili, at ininom ang alak ng isang lagukan. Maya-maya pa, tumunog ang kanyang pangalawang telepono, ang teleponong para lamang sa mga espesyal na tawag. Ang pangalan ni Amapola ang lumitaw sa screen. Hello, my general. Malambing na bati nito sa kabilang linya. Hindi pa, mahal. Malapit na. Sagot ni Sidapa. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay gumuhit sa kanyang mga labi. Namimiss na kita, sabi ni Amapola. Pagod na akong magtago. Gusto na kitang makasama. Isang linggo pa. Hayaan muna nating lumamig ang lahat. Pagkatapos ng promosyon ko, sisimulan na natin ang ating buhay. Bibilhin ko ang pinakamalaking bahay para sa'yo, ang pinakamahal na mga alahas, lahat ng gusto mo. Narinig niya ang halakhak nito sa kabilang linya.
Alam mo ba kung ano talaga ang gusto ko ngayon, Sid? Ikaw at ang kwintas na yon. Napangiti si Sidapa. Naalala niya ang diamanteng kwintas. Nasa akin pa, itinago ko, ibabalik ko sa'yo kapag nagkita na tayo. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Sidapa ay nasa alapaap siya. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay isa-isa nang natutupad. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang babae. Siya ang hari ng mundo, isang henyo na kayang manipulahin ang lahat sa kanyang paligid. Kinabukasan, isang tawag mula sa isang mataas na opisyal sa gobyerno ang nagpakumpleto ng kanyang linggo. Coronel Montenegro, sabi ng boses sa kabilang linya. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa iyong may bahay, ngunit nais naming ipaalam sa iyo na ang iyong promosyon ay aprobado na. Ang seremonya ay gaganapin sa susunod na Biyernes sa Campo Calinaw. Congratulations, General. Halos mapatalon si Sidapa sa tuwa. Maraming salamat po, sir. Isang malaking karangalan. Nang ibaba niya ang telepono, napasuntok siya sa hangin. Tagumpay. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya. Sa gitna ng kanyang pagbubunyi, isang katok sa pinto ng kanyang opisina ang nagpatigil sa kanya. Si Yaya Ginhawa. May dala itong isang maliit na pakete. May nag-iwan po nito sa gate, Coronel. Sabi ng matanda. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Kinuha ni Sidapa ang pakete. Ordinaryo lang itong brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa kanyang mesa at binuksan. Ang laman ay isang tuyong bulaklak ng sampagita na nakapatong sa isang maliit na piraso ng papel. Ang sampagita, ang paboritong bulaklak ni Sina. Kinilabutan si Sidapa. Kinuha niya ang papel. May nakasulat dito, sa isang eleganteng sulat kamay na tila pamilyar. Hindi lahat ng patay ay payapa. Nanigas si Sidapa sa kanyang kinauupuan. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba. Tumingin siya sa paligid. Ang katahimikan ng bahay na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay tila napuno ngayon ng isang hindi nakikitang presensya. Sino ang nagpadala nito? Isang biro, isang banta, imposible. Patay na si Sina. Nakita niya. Binalak niya. Pero habang tinititigan niya ang tuyong bulaklak, hindi niya maiwasang maramdaman na may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya mula sa dilim. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng bahagyang takot. Sa loob ng kuta, ang mukha ni General Alonsina Reyes ay isang blankong canvas. Habang pinapanood niya sa monitor, ang reaksyon ni Sidapa, isang high-tech na surveillance bug na kasing liit lamang ng butil ng bigas, ang matagal nang nakatanim sa opisina nito. Isang regalong iniwan niya bago ang kanilang huling hapunan. Nakuha niya ang pain, General, sabi ni Andig na nakatayo sa kanyang tabi. Ang tanong, kakagatin niya ba ito? Kakagatin niya, mahinang sagot ni Alonsina. Hindi inaalis ang tingin sa screen kung saan makikitang gulong-gulo si Sidapa. Paulit-ulit na tinitingnan ang tuyong sampagita. Ang isang taong may kasalanan ay laging paranoid. Ang trabaho natin ay gawing realidad ang kanyang paranoia. Iyon ang naging simula ng kanilang giyerang pangkaisipan. Ang mga sumunod na araw para kay Sidapa ay naging isang mabagal na paglubog sa bangungot. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, pagpasok niya sa kanyang opisina, naamoy niya ang isang pamilyar na pabango, ang pabango ni Sina. Hinanap niya ang pinagmulan nito, ngunit wala siyang nakita. Nawala rin ito bigla, na parang isang multo. Sa ibang araw, habang nagmamaneho siya, ang radyo ng kanyang sasakyan ay biglang tumugtog ng paboritong kanta ni Sina, isang lumang kundiman. Sinubukan niyang ilipat ang istasyon, ngunit ang kanta ay nanatili, paulit-ulit na tumutugtog na parang sirang plaka. Sa sobrang inis, pinatay na lang niya ang radyo. Hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Maging ang kanyang kirida na si Amapola ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari.
Minsan, nakatanggap ito ng isang buke ng puting rosas, ang parehong bulaklak na ginamit sa burol ni Sina, na may kasamang card na nagsasabing, "Ingatan mo ang hiram mo." Habang si Sidapa ay unti-unting nilalamon ng takot at pagdududa, ang team ni Alonsina ay abala sa mas mahalagang bagay. "May natukoy kaming weak link," sabi ni Andig sa isang briefing. Itinuturo ang larawan ng isang lalaking nasa mid-40s sa screen. Siya si Tico, ang kanang kamay ni Montenegro sa logistics. Mahilig sa sugal, laging baon sa utang. Siya ang perpektong target. "Anong plano?" tanong ni Alonsina. "Papalapitin ko siya," sagot ni Andig. "Magpapanggap akong isang bagong player sa mundo ng ilegal na armas na may malaking pera at koneksyon. Ipakikita kong mas malaki ang kaya kong ibigay kaysa kay Montenegro." At ganoon nga ang nangyari. Sa loob ng isang maingay at mausok na kasino, nilapitan ni Andig na ngayon ay nagpapakilalang si Ginoong Lumad, si Tico. Nagpakitang gilas si Andig na nanalo ng malaki sa baccarat table kung saan natatalo si Tico. Nilapitan niya ito at inalok ng inumin. "Mukhang hindi ka sinuswerte ngayong gabi, kaibigan," sabi ni Andig sa isang palakaibigang tono. "Sino ka?" Masungit na tanong ni Tico. "Isang taong naghahanap ng tamang makakausap," sabi ni Andig. Inilapag ang isang makapal na sobre ng pera sa tabi ni Tico. "Narinig kong may hawak kang mga importanteng kargamento. Baka interesado kang magkaroon ng bagong kliyente. Isang kliyenteng hindi kuripot." Noong una, nag-alinlangan si Tico. Ngunit ang amoy ng pera at ang lalim ng kanyang utang ay mas malakas. Pagkatapos ng ilang gabi ng pag-uusap at paramihan ng alok, bumigay din siya. Samantala, sa bahay na bato, isang hindi inaasahang kaalyado ang kumikilos. Isang gabi, habang naglilinis ng opisina ni Sidapa, napansin ni Yaya Ginhawa ang isang susi na naiwan sa ilalim ng desk. Alam niyang ito ang susi sa personal na safe ng koronel. Sa panginginig ng mga kamay, kinuha niya ito. Ginamit niya ang isang maliit na teleponong ibinigay sa kanya ng isang hardinero. Ilang linggo na ang nakalipas. Pinikturan niya ang mga dokumento sa loob ng safe, mga bank statement mula sa mga foreign account, mga listahan ng pangalan, at mga shipping manifest. Bawat larawan ay agad na naipapadala. Sa kuta. Sa command center, pinapanood ni Alonsina ang pagdating ng bawat piraso ng ebidensya. Ang bawat dokumento ay isang pako sa kabaong ni Sidapa. Ngunit kailangan nila ang pinakamalaking pako. "General, nakuha na ni Andig," balita ng isang communications officer. "May kumpirmasyon na tayo." Sa kabilang linya, narinig nila ang boses ni Tico na hindi alam na nire-record ang kanyang pag-uusap kay Andig sa isang safe house. "Oo, tama ang hinala mo," sabi ni Tico. Ang boses ay nanginginig. "Ang pinakamalaking shipment darating sa Biyernes, sa mismong araw ng promosyon niya. Gagamitin niya ang military convoy at ang seremonya bilang takip. Itatago ang mga armas sa mga container na may label na medical supplies. Para sa isang humanitarian mission kuno, idadaong sa pribadong pantalan ng Kampo Kalinaw. Walang sino mang hihinala. Isang perpektong krimen." Nang marinig iyon, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alonsina. Tumingin siya sa malaking screen kung saan nakikita ang live feed ng pantalan ng Kampo Kalinaw. "Hindi na ngayon," bulong niya. Ngunit ang kanilang pag-asa ay hindi nagtagal. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa kanilang operasyon. Isang balitang nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. "General," sigaw ng intelligence officer, ang mukha ay namumutla. "May natagpo ang bangkay sa may ilog Pasig. Kinilala na po ang biktima." Itinuro ng opisyal ang screen. Ang larawan ni Tico
Ang kanilang nag-iisang saksi ay lumitaw. May kasamang salitang deceased sa ilalim. Ang balita ng pagkamatay ni Tico ay bumagsak na parang isang bomba sa bahay na bato. Ngunit hindi kalungkutan ang naramdaman ni Coronel Sidapa Montenegro, kundi isang nagyayelong galit na may halong takot. Tanga! Sigaw niya sa kanyang sarili habang paikot-ikot sa loob ng kanyang opisina. Itinapon niya ang baso ng whiskey sa pader at ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Pinatay niya si Tico, syempre. O mas tamang sabihin, ipinapatay niya. Mula nang matanggap niya ang tuyong sampagita, ang kanyang paranoia ay umabot sa sukdulan. Sinimulan niyang pagdudahan ang lahat sa kanyang paligid. Ipinamonitor niya ang bawat isa sa kanyang mga tauhan at nang malaman niyang si Tico ay nakikipagkita sa isang hindi kilalang tao, alam na niyang may nagtatraidor sa kanya. Kailangan niyang tanggalin ang damo bago pa man ito lumago. Isang tawag lang sa kanyang pinakabrutal na mga tauhan at ang problema ay nalutas na. Ngunit ang paglutas sa isang problema ay nagbunga ng panibago. Ang pagkamatay ni Tico ay masyadong maingay. Lumabas sa balita. Iniimbestigahan ng pulis. Kahit na kaya niyang kontrolin ang imbestigasyon, ang atensyon na dulot nito ay isang bagay na hindi niya kailangan, lalo na't ilang araw na lang ay ang kanyang promosyon at ang pinakamalaking transaksyon ng kanyang buhay. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mabilis. Ang mga anino sa pader ng kanyang opisina ay tila nagkakaroon ng buhay. Ang pabango ni Sina, ang kanta sa radyo, ang tuyong bulaklak, at ngayon, ang pagkamatay ni Tico. Hindi na ito mga ordinaryong pangyayari, may naglalaro sa kanya. May isang multo mula sa nakaraan na bumabalik para guluhin siya. Pero sino? Ang kanyang galit ay biglang bumaling sa isang direksyon. Amapola. Nang gabing iyon, pinuntahan niya ito sa condo unit nito. Dala ang isang bagyo ng hinala. Hindi siya kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi at pumasok na parang isang magnanakaw. "Sid! Ginulat mo ako!" Sigaw ni Amapola na nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Hindi sumagot si Sidapa. Nilapitan niya ito at marahas na hinawakan sa braso. "Sino ang kausap mo?" Malamig niyang tanong. "Ano bang sinasabi mo? Nasasaktan ako." Pagpupumiglas ni Amapola. "Nakita ko ang log ng mga tawag mo. May mga numerong hindi ko kilala. May tinatago ka ba sa akin?" Sigaw ni Sidapa. Ang mga mata ay nanlilisik. "Mga kliyente ko yon sa business, alam mo yan." Umiiyak na sagot ni Amapola. "Ano bang nangyayari sa'yo, Sid? Simula nang mamatay siya, naging praning ka na." Ang pagbanggit sa kanya ay lalong nagpaapoy sa galit ni Sidapa. "Huwag mo siyang babanggitin." Itinulak niya si Amapola sa kama. "Lahat kayo, pare-pareho lang, mga ahas." Kinuha niya ang cellphone ni Amapola at ibinato ito sa pader. Kinuha niya ang laptop nito at ginawa rin ng pareho. Sinira niya ang lahat ng posibleng communication device sa loob ng unit. "Mula ngayon, dito ka lang," banta niya. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa umiiyak na mukha ni Amapola. "Walang lalabas, walang tatawag, hanggang sa matapos ang seremonya sa Biyernes. Pagkatapos nyon, aalis na tayo ng bansa. Maliwanag?" Walang nagawa si Amapola, kundi ang tumango sa gitna ng kanyang mga hikbi. Iniwan siya ni Sidapa sa kwarto. Nilak ang pinto mula sa labas at nag-iwan ng 2 bantay sa lobby ng kondo. Para kay Sidapa, lahat ngayon ay potensyal na traidor. Hindi na siya maaring magtiwala kahit kanino. Pagbalik niya sa bahay na bato, ang kanyang isipan ay mas magulo pa kaysa dati. Kailangan niyang siguraduhin na ang plano sa Biyernes ay magiging perpekto. Binuksan niya ang kanyang safe at muling tiningnan ang lahat ng mga dokumento, ang ruta ng convoy, ang pangalan ng barko, ang mga bank account kung saan papasok ang bayad. Kailangan niyang tiyakin na walang butas.
Kahit ang pinakamaliit na siwang ay maaaring maging daan para sa kanyang pagbagsak. Inilabas niya ang isang bagong listahan at sinimulang isulat ang mga pangalan ng lahat ng taong kasangkot sa operasyon. Sa tabi ng bawat pangalan, inilalagay niya ang isang marka, isang check para sa mga tapat at isang X para sa mga kailangan niyang linisin pagkatapos ng transaksyon. Si Tico ang una, marami pang susunod. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalatag sa pulang velvet, ay ang diamanteng kwintas na ibinigay niya kay Sina. Ang kwintas na ibibigay dapat niya kay Amapola. Tinitigan niya ito. Ito ang simbolo ng kanyang pagtataksil, ngunit ito rin ang simbolo ng kanyang kalayaan. Ibinulsa niya ang kwintas. Bukas, isusuot na niya ang kanyang bagong uniforme. Bukas, tatawagin na siyang General Montenegro. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng kanyang opisina. Ngumiti siya, isang nangiting hindi naabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting pagod, desperado, at puno ng kabaliwan. Naniniwala siyang nabura na niya ang lahat ng bakas. Naniniwala siyang naisara na niya ang lahat ng pinto. Ang hindi niya alam, ang pinakamalaking ebidensya laban sa kanya, ang magiging katapusan niya, ay hindi isang tao o isang dokumento. Ito ay ang bagay na kasalukuyan niyang hawak-hawak sa kanyang bulsa. Ang command center ng Operasyon Anino ay nababalot ng isang hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang dating abalang bulungan at pag-click ng mga keyboard ay napalitan ng isang mabigat na tensyon. Sa gitna ng lahat, ang balita ng pagkamatay ni Tico ay tila isang malakas na pader na humarang sa kanilang daan. Wala na siya. Ang mga salitang yon ni Andig ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alonsina. Si Tico, ang kanilang alas, ang saksing magpapatunay sa lahat ng kanilang teorya at magdidiin kay Sidapa sa harap ng hukuman. Ngayong wala na siya, ang lahat ng kanilang ebidensya, ang mga bank record, ang mga shipping manifest na nakuha ni Yaya Ginhawa ay naging circumstantial. Malakas, oo, ngunit maaaring palusutan ng isang magaling na abogado. Ang mukha ng mga tauhan ni Alonsina ay nagpapakita ng pagkabigo. Ang apoy na nag-aalab sa kanilang mga mata, ilang araw lang ang nakalipas ay tila unti-unting namamatay, napapalitan ng abo ng pagdududa. Paano na to, General? Tanong ng batang tenyente na unang sumaludo sa kanya. Bukas na ang promosyon. Bukas na ang shipment. Kung wala tayong matibay na hawak, baka makalusot siya. Si Andig, na karaniwang kalmado, ay hindi mapakali. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Dapat na natin siyang sugurin. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Sigaw niya. Ang galit sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay muling sumiklab. Habang nagpaplano tayo dito, nagpapakasasa siya sa kasalanan niya. Hindi. Mariing sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay pumutol sa tensyon. Kung gagawin natin yan, tayo ang magmumukhang mga rebelde. Siya ang biktima. Tatalikuran tayo ng sistema. Iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Pero General, pagpipilit ni Andig, lumad, sabi ni Alonsina, ginagamit ang formal na ranggo nito na nagpatigil kay Andig. Control yourself. Ang emosyon ang pinakamabilis na daan patungo sa pagkatalo. Tumalikod si Alonsina sa kanila at humarap sa malaking screen na nagpapakita ng lahat ng ebidensyang kanilang nakalap sa loob ng maraming buwan, mga larawan, mga diagram, mga koneksyon. Isang komplikadong web ng kasinungalingan na binuo ni Sidapa. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, ay baka nga natalo na siya. Isang dekada ng kanyang buhay ang isinakripisyo niya para sa misyong ito. Ang pagpapanggap bilang si Sina, ang pagtitiis sa malamig na pakikitungo,
Ang pagbabaon sa limot sa kung sino talaga siya. Lahat ba yon ay para sa wala? Iniwan niya ang kanyang mga tauhan at pumasok sa kanyang maliit at pribadong opisina sa loob ng kuta. Umupo siya sa dilim. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Ito ang sandali ng all is lost. Ang kaaway ay mananalo na. Ang hustisya ay matutulog na lang. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang mga huling salita ni Siddhapa bago siya mamatay. Ang pait, ang kasinungalingan. Muling bumalik ang sakit, ang sugat ng pagtataksil na hindi pa rin lubusang naghihilom. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, sinimulan niyang iskan muli ang lahat ng mga larawan at video sa kanyang personal na tablet. Bawat detalye, bawat anggulo. Tinitigan niya ang video ng kanilang huling hapunan. Nakita niya ang sarili bilang si Sina, tumatanggap ng kwintas. Nakita niya ang pekeng ng ngiti ni Siddhapa. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga surveillance photos na nakuha nila kay Amapola. Mga larawan nito sa mall, sa restaurant, sa labas ng kondo nito. At doon, sa isang kuhang malapitan, habang ito ay tumatawa kasama ang isang kaibigan, nakita niya ito. Naka-zoom in siya sa leeg ni Amapola. Suot nito ang parehong diamanteng kwintas. Isang bagay ang pumitik sa isip ni Alonsina. Bakit? Bakit ibibigay ni Siddhapa ang kwintas na yon kay Amapola? Hindi ba't yun ang simbolo ng krimen niya? Hindi ba't mas matalino kung itinapon na lang niya ito? Pagmamayabang, sagot ng isip niya. Ang arogansya ni Siddhapa. Para sa kanya, ang kwintas ay hindi ebidensya, kundi isang tropeyo. Isang tropeyo na nagpapatunay na kaya niyang lokohin ang lahat, kahit ang kamatayan. At sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik sa kanya ng malinaw na parang kidlat. Noong unang panahon ng kanilang pagsasama, noong may pagmamahal pa, binigyan siya ni Siddhapa ng isang regalo. Isang maliit na music box. Ngunit hindi iyon ordinaryong music box. Isa yung regalo mula sa kanyang ama. Isang henyal na communications expert. May maliit na GPS tracker yan sa loob. Sabi ng kanyang ama sa kanya noon, kung sakaling maligaw ka o kung sakaling may mangyari. Hindi niya yon kailanman ginamit. Ngunit natutunan niya ang teknolohiya sa likod nito. Isang teknolohiyang kaya niyang i-replicate. Mabilis siyang tumayo. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay napalitan ng isang nagbabagang pag-asa. Bumalik siya sa command center, kung saan ang kanyang mga tauhan ay nakayuko pa rin sa kabiguan. Mag-zoom in kayo sa kwintas, utos niya. General, naguguluhang tanong ng technician. Gawin mo. Ang imahe ni Amapola ay lumaki sa screen. Ang diamanteng palawit ng kwintas ay kumikinang. I scan nyo for any high-frequency signals. Cross-reference nyo sa satellite schematics ng ASP o acoustic surveillance pinpoint. Utos ni Alonsina, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement. Nagkatinginan ng mga technician, ngunit sumunod. Nag-type sila ng mga command at ang mga linya ng code ay dumaloy sa screen. Pagkatapos ng ilang sandaling puno ng tensyon, isang maliit na tuldok ang kumislap sa gitna ng diamante sa screen. May signal, General! Sigaw ng technician. Isang microbug, hindi lang GPS. May audio recording capability ito at naka-activate. Isang malapad ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Alonsina. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may panibagong pagkamangha. Akala ni Siddhapa, binigyan niya ako ng regalo para sa aking kamatayan. Sabi ni Alonsina, ang kanyang mga mata ay muling nag-aalab. Ang kwintas na ibinigay niya kay Sina ay hindi lang isang simpleng kwintas. Bago pa man ang gabing iyon, pinalitan na niya ang orihinal na diamante ng isang replika na may lamang pinaka-high-tech na listening device. Isang huling baraha na itinago niya para sa tamang pagkakataon. Hindi pa tapos ang laro. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. Mayroon siyang ibinigay sa akin na magiging katapusan niya.
Ang araw ay sumikat ng may pambihirang karangyaan. Para kay Sidapa Montenegro, ito ay hindi lamang isang ordinaryong Biyernes. Ito ang araw ng kanyang koronasyon. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, sa kanyang silid, sa Kampo Kalinaw, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga sa sariling refleksyon. Ang unipormeng puti na napapalamutian ng mga gintong palamuti at mga medalya ay bumagay sa kanya ng perpekto. Sa kanyang balikat, naroon na ang 3 bituin na matagal niyang pinangarap. General. Sa wakas, siya na ay si General Sidapa Montenegro. Inayos niya ang kanyang kurbata. Isang ngiti ng lubos na kasiyahan ang nakapaskil sa kanyang mukha. Ang lahat ng takot at paranoia ng mga nakaraang araw ay tila naglaho na parang bula. Ang pagkamatay ni Tico ang nagselyo sa lahat. Wala nang nakakaalam. Wala nang makakapagsalita. Siya ay malinis. Siya ay hindi magagapi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang mensahe mula kay Ama Paula na ipinadala nito gamit ang bagong teleponong binigay niya. Congratulations, my General. I love you. Sa ilalim ng mensahe ay isang selfie nito. Suot ang diamanteng kwintas. Ang tropeyo. Ngumiti si Sidapa. Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng transaksyon, kukunin na niya ito at sila'y magiging malaya. Sa labas ng kanyang silid, isang adjutant ang naghihintay. Handa na po ang lahat, General. Tumango si Sidapa at lumabas. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo ng headquarters, ang bawat sundalong madadaanan niya ay sumasaludo ng may paggalang. Naramdaman niya ang alon ng kapangyarihan, isang pakiramdam na mas matamis pa sa anumang alak, mas nakakaadik pa sa anumang sugal. Ito ang buhay na para sa kanya. Pagdating niya sa malaking bulwagan, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Naroon ang mga pinakamatataas na opisyal ng militar, mga maimpluwensyang politiko, at piling mga miyembro ng lipunan. Bawat isa ay gustong makipagkamay sa kanya, bumati sa kanya. Nginitian niya silang lahat, isang ngiting pangpolitiko, habang ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa pribadong pantalan ng Kampo Kalinaw, ilang kilometro lamang mula sa bulwagan, isang malaking cargo ship na may pangalang La Sirena ang dahan-dahang dumadaong. Ang mga container na may markang medical supplies ay nakahanda ng ibaba. Ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ay nasa posisyon na, naghihintay sa hudyat. Ang mga dayuhang buyer ay nasa isang yate di kalayuan, naghihintay din. Perpekto, isang symphony ng krimen na siya ang konduktor. Umakyat si Sidapa sa entablado, kasama ang commanding general ng buong sandatahang lakas. Ang seremonya ay nagsimula, mga talumpatit ng pagpupugay, mga papuri sa kanyang katapangan at dedikasyon. Tinanggap niya ang lahat ng yon ng may kababaang loob na peke. At ngayon, sabi ng commanding general, isang karangalan para sa akin na formal na igawad ang ranggong general kay isang tunay na bayani, isang ehemplo ng serbisyo, General Sidapa Montenegro. Ang palakpakan ay halos nakabibingi. Ikinabit ng commanding general ang bagong epaulet sa kanyang mga balikat. Pagkatapos, isinabit nito ang isang espesyal na medalya ng karangalan sa kanyang dibdib. Habang ginagawa ito, bumulong ang matandang general sa kanya. Ipagpatuloy mo ang magandang gawain, Sidapa. Ipinagmamalaki ka namin at nakikiramay kami sa pagpanaw ni Sina, isa siyang mabuting babae. Isang saglit na kislot ng inis ang dumaan sa isip ni Sidapa sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang patay na asawa, ngunit mabilis niya itong itinago sa likod ng isang malungkot na ngiti. Salamat po, sir. Ginagawa ko po ito para sa kanya. Mabuhay si General Montenegro, sigaw ng isang opisyal. Mabuhay, sagot ng lahat. Itinaas ni Sidapa ang kanyang mga kamay. Tinatanggap ang pagsamba ng lahat. Ito na ang tuktok, ang rurok ng kanyang ambisyon. Mula rito,
Wala nang makakapigil sa kanya. Tumingin siya sa malaking orasan sa likod ng bulwagan. Sakto. Sa mga oras na ito, ang unang container ay ibinababa na mula sa barko. Ngunit habang siya ay nasa gitna ng kanyang kaluwalhatian, isang hindi inaasahang tunog ang pumutol sa masayang kapaligiran. Isang malakas na creak. Ang malaking dobleng pinto sa likuran ng bulwagan, na kanina'y saradong-sarado, ay dahan-dahang bumubukas. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang palakpakan ay unti-unting humina at napalitan ng pagtataka. Sino ang darating? Sino ang mangangahas na guluhin ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng bagong general? Isang anino ang nabuo sa siwang ng pinto. Isang anino na dahan-dahang humahakbang pasulong patungo sa liwanag. Ang katahimikan sa bulwagan ay halos solidong bagay na maaaring hawakan. Ang bawat paghinga ay tila tumigil. Ang bawat puso ay tila huminto sa pagtibok. Mula sa bumukas na pinto, isang figura ang humakbang pasok. Isang babae. Nakasunod sa kanya ang 2 sundalo ng military police. Ang babae ay nakasuot ng isang perpektong plansadong uniforme ng militar, hindi ang puting pangseremonya, kundi ang dark blue na service uniform. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na bun. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Sa kanyang mga balikat, kumikinang ang 2 bituin, isang lieutenant general. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ang tanging maririnig. Bawat hakbang niya ay may bigat, may awtoridad. Bawat hakbang ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kabaong. Nang makalapit siya sa liwanag, ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? Hindi pamilyar ang mukha niya. Teka, parang... Sa entablado, si General Sidapa Montenegro ay nanigas. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nanigas at naging isang maskara ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng naglalakad palapit ay hindi maaaring maging siya. Imposible. Patay na siya. Siya mismo ang nag-utos. Siya mismo ang nagplano, ngunit ang muka, kahit na mas matatag, mas matalas, at walang bahid ng kahinaan, ay hindi maipagkakaila. Iyon ay ang mukha ni Sina, ngunit hindi si Sina ang naroon. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng entablado na tinitingnan siya ng diretso sa mata na walang bahid ng takot, ay si General Alonsina Reyes. Sino ka? Anong ibig sabihin nito? Ang nanginginig na tanong ng commanding general na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. Hindi sumagot si Alonsina. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyas sa control booth sa likuran. Bigla, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng larawan ni Sidapa ay namatay at pagkatapos ng ilang sandali, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Siguraduhin mong malinis ang pagtatapos. Walang bakas, walang tanong. Ang boses. Iyon ay ang boses ni Sidapa. Ang kanyang boses na nag-uutos ng isang pagpatay. Ang mga tao sa bulwagan ay napasinghap. Pagkatapos ng audio, isang video ang lumabas. Isang kuha mula sa isang hidden camera sa isang kasino. Si Tico na buhay pa ay kausap ang isang lalaki. Ang pinakamalaking shipment darating sa Biyernes, sa mismong araw ng promosyon niya, idadaong sa pribadong pantalan ng Kampo Kalinaw. Kasunungalingan! Sigaw ni Sidapa. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Paka na ito! Sinisiraan nila ako. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Talaga ba, Koronel? Ang tanong niya. Sadyang ginagamit ang luma nitong ranggo. Muli siyang nagsenyas. Ang screen ay nagpakita ngayon ng isang live feed. Isang kuha mula sa himpapawid na malinaw
na nagpapakita sa pribadong pantalan ng Campo Calinaw, ang barkong La Sirena, ang mga container na may markang medical supplies, at ang mga armadong tauhan na nagbabantay dito. Kasabay nito, mula sa iba't ibang sulok ng bulwagan, pumasok ang mga sundalo ng Special Forces, armado at handa. Lahat ng ito ay circumstantial, desperadong sigaw ni Sidapa. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa akin. Mayroon, kalmadong sagot ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa isang partikular na panauhin sa audience, si Amapola, na ngayon ay namumutla na parang papel. Ang huling baraha. Ang camera sa screen ay nag-zoom in, hindi sa pantalan, kundi sa isang live feed mula sa loob ng bulwagan mismo. Nag-zoom in ito nang malapit na malapit sa leeg ni Amapola, sa diamanteng kwintas. Ang kwintas na yan, sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Para marinig ng lahat, ay may lamang high-frequency audio bug. Isang tropeyo na ibinigay ng isang aroganteng kriminal sa kanyang kirida. Isang tropeyo na nag-record ng lahat ng kanyang mga plano at pag-amin sa loob ng nakaraang linggo. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang isa pang recording, ang boses ni Sidapa. Nag-uusap sila ni Amapola sa telepono, malinaw at hindi maikakaila. Tinapos ko na si Tico. Walang nakakaalam. Pagkatapos ng shipment, aalis na tayo. Ako na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos na ang laro. Checkmate. Si Sidapa, na ngayon ay parang isang hayop na nasukol, ay hindi na makapag-isip ng tuwid. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, sa harap ng lahat ng taong dati humahanga sa kanya. Tumingin si Alonsina ng diretso sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking minahal niya at pinagkatiwalaan, ang lalaking sinubukan siyang patayin. Akala mo ba ang isang babae ay palamuti lang, Koronel? Sabi niya, ang bawat salita ay tumatagos na parang punyal. Akala mo ba ang kahinaan na ipinapakita niya sa'yo ay ang kabuuan niya? Iyan ang pagkakamali mo. Si Andig, na ngayon ay nakauniforme na ng military police, ay umakyat sa entablado kasama ang iba pa. Lumapit sila kay Sidapa. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, sa isang huling desperadong galaw ng isang talunang hari, inagaw ni Sidapa ang baril mula sa holster ng commanding general. Itinutok niya ito, hindi sa sarili niya, hindi sa mga huhuli sa kanya, kundi sa babaeng sumira sa lahat ng kanyang plano. Itinutok niya ito kay Alonsina. Ang sigawan at gulat ay pumuno sa bulwagan. Ang mga panauhin ay nagkagulo, nagtago sa ilalim ng mga mesa. Ang mga sundalo ay agad na nagtaasan ng kanilang mga armas. Lahat ay nakatutok sa nag-iisang tao sa entablado na may hawak na baril, si Sidapa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang nanatiling hindi gumagalaw, si General Alonsina Reyes. Nakatayo lang siya, ilang metro ang layo mula sa dulo ng baril na nakatutok sa kanyang dibdib. Walang takot sa kanyang mga mata. Tanging isang uri ng malalim na awa. Ibaba mo ang baril, Sidapa, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay malinaw pa rin sa kabila ng ingay. Manahimik ka. Sigaw ni Sidapa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang unipormeng puti ay tila isang kasinungalingan sa gitna ng kanyang kabaliwan. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang buhay ko. Hindi, sagot ni Alonsina. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ang kasakiman mo, ang pagmamataas mo, iyan ang pumatay sa'yo, hindi ako. Kung babagsak ako, sabi ni Sidapa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isasama kita. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pagputok. Ngunit bago pa man niya makalaboso, nagsalita muli si Alonsina. Ang mga salita niya ay hindi isang pakiusap, kundi isang pahayag ng katotohanan. Gawin mo, hamon niya.
Barilin mo ako. Ipakita mo sa kanilang lahat kung sino ka talaga. Hindi isang general, hindi isang bayani, kundi isang duwag na nagtatago sa likod ng baril dahil natalo na siya sa laro. Tumingin siya sa mga medalyang nakasabit sa dibdib nito. Ang lahat ng yan, peke. Ang buong buhay mo, isang malaking kasinungalingan. Kahit patayin mo ako ngayon, mamamatay ka pa rin sa alaala ng lahat bilang isang taksil at isang talunan. Ang bawat salita ay tumama kay Sidapa na parang isang sampal. Ang kanyang pagmamataas, ang huling bagay na natitira sa kanya, ay unti-unting dinudurog. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong nakatingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may pagkasuklam at pandidiri. Tiningnan niya ang baril sa kanyang kamay. At sa wakas, tiningnan niya ang babaeng kaharap niya, ang babaeng minamaliit niya sa loob ng 10 taon. Nakita niya sa mga mata nito, hindi ang takot, kundi ang tagumpay. At sa sandaling iyon, nabasag siya. Ang lakas ay nawala sa kanyang mga braso. Ang baril ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig. Napaluhod siya, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. At isang tunog na hindi pa naririnig ni Alonsina mula sa kanya ang lumabas. Isang hagulgol ng isang taong nawalan ng lahat. Mabilis na kumilos si Andig at ang mga sundalo. Pinulot nila ang baril at pinusasan ang mga kamay ni Sidapa sa kanyang likuran. Habang tinatayo siya, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Alonsina. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit Sina? Sa huling pagkakataon, nakita ni Alonsina sa kanyang mga mata ang isang anino ng lalaking minsan niyang pinakasalan bago pa man ito lamunin ng kadiliman. Ngunit huli na ang lahat. Dahil tungkulin ko, sagot niya, at pagkatapos ay tumalikod na. Ang kaguluhan ay unti-unting humupa. Si Amapola ay kinuha rin para sa interogasyon. Ang mga tauhan ni Sidapa sa pantalan ay nasukol na. Ang operasyon ay isang ganap na tagumpay. Makalipas ang ilang oras, matapos ang paunang pag-uulat sa Commanding General, pinuntahan ni Alonsina si Sidapa sa detention cell. Nakaupo ito sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling uniforme ay lukot na. Ang kanyang mukha ay blanko. Wala na ang arogansya. Wala na ang kapangyarihan. Tanging isang basag na lalaki na lang ang natira. Tahimik na hinubad ni Alonsina ang kanilang singsing sa kasal at ipinatong ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Tapos na si Dapa. Sabi niya, hindi na niya ito tinawag na mahal. Hindi na niya ito tinawag sa anumang pangalan. Ang lalaking kaharap niya ay isang estranghero na. Tumingala ito. Ang mga mata ay walang buhay. Mahal mo ba ako? Kahit minsan lang. Isang mahabang katahimikan. Minahal ko ang lalaking pinakasalan ko. 10 taon na ang nakalipas. Sagot ni Alonsina. Pero matagal na siyang patay. Ikaw, hindi na kita kilala. Tumayo siya para umalis. Hindi niya kailangan ng pagsisisi. Hindi niya kailangan ng paumanhin. Ang kailangan niya lang ay ang paglaya. Paglabas niya ng kampo, ang araw ay palubog na. Naghihintay sa kanya sa labas ay isang pamilyar na muka. Si Yaya Ginhawa. Walang salitang namutawi. Niyakap lang ng matanda si Alonsina ng mahigpit. Sa yakap na iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, pinayagan ni Alonsina ang kanyang sarili na maging mahina. Gumuho ang pader na matagal niyang itinayo. At ang mga luhang 10 taon niyang itinago ay sa wakas ay bumuhos. Nang tumahan siya, tumingala siya sa kanyang dating tahanan, ang bahay na bato, na natatanaw mula sa di kalayuan. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Ang malamig na bato, ang madilim na bintana, ang kulungan ng kanyang nakaraan. Pagkatapos, tumalikod siya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa. Ilang buwan ang mabilis na lumipas, ang iskandalong yumanig sa Kampo Kalinaw
ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng mga kwento ng isang bagong pamunuan, isang bagong pag-asa. Sa loob ng isang maliwanag na conference room, nakaupo si Lieutenant General Aluncina Reyes sa dulo ng isang mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado at nakapokus habang pinapakinggan ang ulat ng kanyang mga opisyal tungkol sa seguridad sa hangganan. Ang intelligence report ay nagpapakita ng pagbaba ng aktibidad ng mga rebelde sa rehiyon ng Mindanao. General, ulat ng isang batang kapitan, ang pagkakabuwag sa sindikato ni Montenegro ay malaki ang naging epekto sa kanilang supply line. Good, sagot ni Aluncina. Ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit hindi naninigaw. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay. Doblehin ang patrol. Ayokong may makalusot na kahit isang bala. Yes, ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga opisyal. Pagkatapos ng pulong, isa-isang lumabas ang mga opisyal, nag-iiwan ng isang hangin ng paggalang at tiwala. Si Aluncina ay hindi na isang multo o isang alamat. Siya ay isang tunay at epektibong pinuno. Naiwan sa silid si Andig, na ngayon ay isa ng lieutenant. Ang kanyang uniforme ay may bagong ranggo. General, sabi niya, sumasaludo. Ang Operation Clean Sweep ay opisyal ng tapos. Lahat ng mga asset ni Montenegro sa loob at labas ng bansa ay na-neutralize na. Magandang balita, Lieutenant, sabi ni Aluncina. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kamusta ang pamilya mo? Nakatahimik na po sila, General, sagot ni Andig. Ang kanyang boses ay may halong pasasalamat. Nakatahimik na ang kapatid ko. Salamat po sa inyo. Ginawa lang natin ang tama, sabi ni Aluncina. Tumango si Andig at tahimik na lumabas ng silid. Nang mag-isa na lang, binuksan ni Aluncina ang isang drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang manipis na liham. Galing ito sa ina ni Andig. Paulit-ulit na niya itong binasa, ngunit sa tuwing ginagawa niya ito, isang kakaibang init ang dumadaloy sa kanyang puso. General Reyes, sulat ng matanda. Walang salitang makakapagsabi ng aming pasasalamat. Ibinalik ninyo, hindi lang ang hustisya para sa aming anak, kundi pati na rin ang aming pananampalataya sa kabutihan. Habang buhay po naming tatanawin itong utang na loob. Itinupi niyang muli ang sulat at ibinalik sa drawer. Hindi ito utang na loob. Ito ay tungkulin. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Tumayo siya mula sa kanyang kama at nagpunta sa balkonahe ng kanyang quarters na may tanawin ng buong kampo. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, ngunit ito'y nagbigay sa kanya ng kalinawan. 10 taon. Isang malaking bahagi ng kanyang buhay. Ngunit habang nakatanaw siya, sa unti-unting pagliwanag ng kalangitan sa silangan, wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang mga sugat ay hindi naglaho. Naroon pa rin ang mga peklat ng pagtataksil, ng sakit, ng pagkawala. Ngunit hindi na ito kumikirot. Naging bahagi na sila ng kung sino siya. Hindi na siya si Sina, ang anino. At hindi na rin siya si Aluncina, ang bakal na general. Siya ay si Aluncina Reyes, isang babaeng dumaan sa apoy, at mula sa abo, natagpuang muli ang kanyang buong sarili. Isang babaeng natutong ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng kahinaan, kundi ang pagbangon mula rito. Habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanyang mukha, isang tunay na ngiti, payapa at malaya, ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang simula. Biglang, ang katahimikan ay pinutol ng pag-ring ng kanyang personal na telepono. Ang pangalan sa screen, Commanding General. Kinuha niya ito, ang kanyang boses ay kalmado at handa. General Reyes speaking. Aluncina, sabi ng boses sa kabilang linya. Magandang umaga. Sana'y napahinga ka ng mabuti. Yes, sir, sagot niya. Mabuti, sabi ng Commanding General. Dahil mayroon tayong bagong misyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento.
Ang kwento ni General Alonsina Reyes ay nagtuturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na bumangon mula sa pinakamatinding pagtataksil. Ipinapaalala nito sa atin na ang katarungan, gaano man katagal, ay darating para sa mga naninindigan sa tama. At ang bawat paglubog ng araw dahil sa pighati ay laging may kasunod na pagsikat ng isang panibagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon at mga aral na babaunin ninyo sa buhay. Mahalaga po sa amin ang inyong opinyon. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Ang inyong mga mungkahi, ang aming magiging gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.